Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Mga kabalita, welcome sa ating channel. At isa na namang video ang ibabahagi po ng inyong lingkod sa inyo lahat. Ito, nakikita niyo po sa harapan po natin ang isang AVR. Ito po yung mostly ay ginagamit po sa computer mga kaibigan. Ayan, At pag i-plugin po natin, ang nangyayari po mga kabalita ay wala pong output voltage dito sa likod na ito, bahagi. Ayan, ayan, i-dual cam na natin or ayan, focus natin muna ito mga kaibigan. At syempre, kaya po, dahil nga dati sa mga hindi pa po nakapalo, ayan, naka-subscribe sa ating channel, ang Kabalita TV, at Balde ko po sa ating Facebook. Ikisuyo naman po mga kaibigan, paki-follow naman po tayo. Kaya naman, kung di pa karapat dapat para sa inyo na i-subscribe ang ating channel, baka pwede naman po paki-like, Yun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat at start na po tayo sa ating ginagawang ito. So ito na mga kaibigan, at subukan natin plug-in ang ating AVR na ito. Ayan. Narinig niyo po nag-switch naman po ang relay. And then, naka-easy po tayo at subukan nating kunin or kuhanan ng voltahe ang AC. Ayan. Output Ayun, wala po. Bukan natin dito sa ating outlet. Baka may sira So yan mga kaibigan, makikita nyo naman po sa ating multimeter ang 2 to 6 output voltage na ating outlet. Pero pagdating dito ay wala po tayong masukat. Na ibig sabihin, may problema po ang AVR po natin. Huwag na natin patagalin ng mga kabalita at open na natin. Ayan. Nakauna po yan. Ayan. Ilaw. Right. So, open natin. So, mga nais mag-open po nito, andito sa ilalim ang screw baka mamaya ay sungkitin natin at mabasag. Mapagalitan po tayo ng suki natin. Ayan. Lumabas na ang screw. Sikit. Patay mali. Screw. Yan na po mga kabalita. Alright. Andito po ang board sa ibabaw. Ay! Ito po pala yung battery. Ayun mga kaibigan. Kuha po natin agad ang problema. Ayan, check natin. Ay, hindi ma-zoom. Ito, may battery po pala to mga kabalita. Nakalagay dito. At yan, inamag na po. So yun po pala ang dahilan, ang reason mga kaibigan. Ang laki. Okay. Ayun, ang first step na gagawin po natin ay ikiskis muna to na terminal na to dahil ito naputol Palagay ko na gano'n nag tubig na mga kaibigan.
Lead acid po yata ang battery na ito, ano? Ay, wala na. Alright. Wala na po ito. Ayun o, nagtubig. Ito natin mailapit. Basa po, o. Yan. Punasan natin at acid po yan. Delikado. Malaki po, ano? At 12 volts. At 5.5 ampere hour ang mga kaibigan. Secure ang brand. Siya po pala magti-trigger dito. At putok din ang capacitor. Tanggalin natin mga kabalita. Sabog po. Ayan o. Lapit natin. Ayan guys. Sabog na sabog yung capacitor po natin. Inamag. Kaya pala ganun ang status niya, no? So ito, nabungkala natin mga kaibigan, medyo mahirap tanggalin. Ayan na, oh. Ito po mapapansin nyo po, no? Sabog na sabog ang capacitor na ito mga kaibigan. Ayan. Bulok na po, ano? At yung isang terminal po ng battery natin ay kinalawang na po at like ano, ang acid mga kaibigan. So check natin, tanggalin natin ang capacitor na yan. Wala na parang lahat na tanggap natin ay hindi na magagawa mga kaibigan. Dahil nga dun sa acid ay natuklap ang pattern, no? Ayan, kita po natin, ha. Pero tingnan natin. Subukan pa rin natin gawin. Tuklap po. So pagka ganito, hindi lang po isang pyesa ang posible na problema po nito mga kaibigan, ano? Right. Tanggalin po natin, makikita ng masinsinan nitong capacitor. So ayan, no, guys, sabog 35 volts by 1000 microfarad. Okay. Okay. Yan. Siyempre, sumabog yan dahil may reason, ano. Ang unang nagloko siguro ay itong battery mga kaibigan. Check natin ang voltahe. Pero para sa akin matagal na po ito at lead acid po at ano mga kaibigan ang battery na to. Malamang sa malamang po ay palitan na po ito talaga. Okay. At ever since nabili po ang unit ay hindi pa napapalitan. Okay. Pero ayun, no, may 11.7 ano. Kita niyo po, ano. Ibig sabihin pwede pa to. Kiskisin lang natin at papalitan natin yung capacitor na yun kung sakali baka gumana, no. Yun. Kahit paano ay magkaroon pa tayo ng income, ano mga kaibigan. Din saka natin hinangan, ano. Buti may natira pa, oh. Ayan. Ayan, no, nanonood po tayo ng idol ko, ang kapatid ni Idol Harabas, the Jeff, ano, si Ate Jeng. Ayan, at si ano yan, no?
Daddy D ang nasa video mga kaibigan. Ayan. Habang gumagawa po tayo ay nanonood po tayo sa kanila para magkaroon po tayo ng inspirasyon. Ika nga mga kabalita. Ito na. Matapos po nating kiskisin yan ay subukan nating lagyan ng wire mga kaibigan. Hinangan muna natin para kumapit ang lead or yung terminal mga kaibigan. Yung capacitor ay mabilis lamang kung palitan yan. Ayan, hinangan muna natin. Oh, ayaw. Sana dikitan ang ating wala na tayong choice pagka hindi po dinikitan na ibibili po ng bagong battery. Medyo mahal po ito. Kaya assemble na lang natin. Ayan, ayaw talaga. May ilalim na mga kaibigan. Ayan. Ganda na yan. So ito guys, ipapalit natin. Mas malaki yan. Iinit ang battery natin. Iyan muna natin yung ito yung part na nabulok. Ayan so linisin muna natin mga kabalita. Lagi retainer panlinis natin. Ayan aalis yung mingming amoy yan. Ayan ay okay naman, ibabaw lang po. Terminal po kasi ito ng battery. So far, so good pa naman. Ayun, natuklap lang pero yung ilalim okay pa. Tibay ng battery Ilang years na kaya yan? So ito yung negative po natin guys, ay ihinang na po natin dyan. Medyo matigas malaki kasi. Ay pati wire po pala ay subukan natin kung kapitan ng hinang. Ito kumuha po tayo ng may tanso para mabilis kumapit. Ayan. Parang tatanggal. So ayan na guys. Nagawa pa natin ng para nilagyan muna natin ng ibang wire dahil itong medyo matigas po pagka ito bubungkal. So dapat may pagka-flexi ilalagay po natin. Ito na. Subukan natin voltahihan ang dulo. Alright, ito. Wala na. Ayan discharge na yata guys. Meron 11.4 ulit ang nababasa po natin. Okay, so masusubukan na po natin kung gagana pa ba ang unit na ito. So pagka ganun mga kaibigan, suyurin pa rin po natin yung mga posible na nalagyan ng acid ng battery dahil yun ay sigurado kinalawang at nag-short Alright, po tayo excited agad na isasalpak kailangan po pagka nasa electronics po tayo ay double check lagi. Sabagay matututunan nyo naman yan pagka kayo ay nagagawa na ito nga ayaw to pagka nagawa tayo ng video dahil maingay po dito. Kaya most of the time ay dinatap ko po ang ating mga video Ito ngayon ay talagang live to. Diretso
Okay. Yan, pwede na yan. At lagyan, pagdugtungin natin para magkaalaman. Hirap din lumikit, guys. Panalagyan ng acid kasi talagang ganyan. Parang asin yan eh. So yun na guys, na seal na po natin ng maayos. Ano? At hindi na po dinidikitan talaga yung ano, lalo pa wala po tayong paste. Ano? So ito na lang ang ginamit natin as negative supply. Ano? Ayan na. Dito na po yung binili natin mamayang hapon hanggang bukas na umaga. Sabay tulak ano pagka ganyan. Alright. Yan na. Dito tayo nakakatanim, talo na. So may supply na to. Okay. Dali, mata. Hopefully ay mapagana natin mga kaibigan. Lagyan na muna natin sa case. So kabalitan, check muna natin bago po natin isalpak doon dahil baka may problema pang iba. Ano? Ito po muna. At malaman natin, hindi po kasi ano, porket may nasusukat pa tayo na voltahe dito sa ating battery ay masasabi po natin agad, dahil once na naka-actual po yan ay doon po natin masasabi na po pwede pa ang isang battery mga kaibigan. So here we go, plug-in natin. Ayun, may ilaw po ano. Oho, yan ang sinasabi ko. So yung alarm na yan guys, yung kulay red ano, so battery po yan oh. Papansin po natin, pangatlo po yan dito. At ang sign na nakalagay dyan ay ang battery mga kaibigan. Alright, so may problema pa ang ating unit. Babalikan ko po kayo once na makausap po natin ang suki ano mga kaibigan about dito sa problema ito, kung papapalitan pa niya ng battery dahil nag-leak na nga po ito mga kabalita. Alright. So guys, ilabot tayo ng gabi. Ito na ang inverter design ano ng isang AVR mga kaibigan. Natin yung battery and then yung capacitor ano. At iba pang parts na maliliit ay may sunog. Subukan natin ulit. Ayan. Yun. At ito ang voltahe 226 to 29 ano mga kaibigan. Ayan na, okay na. Kasi kanina may mga ginawa pa tayo kaya yan oh. Ngayon lang natin na-resume ano ang AVR na ito. Once tinanggal po natin sa saksak ito, battery ang gagamitin ha. Inverter style mga kaibigan, 189. Okay, ayan o. Ito yung part na battery ang nagpapagana sa kanya. Ayan o, yung gitna po di dilaw ano. Ayan, low-bat. So kailangan nang palitan din ang lead acid battery na ito mga kabalita. Okay, sana po may matutunan tayo sa ating video na ito at huwag po natin kalimutang i-like mga kaibigan. Thank you so much po sa inyong pagtutunan. So guys, ilabot tayo ng gabi. Ito na ang inverter design ano ng isang AVR mga kaibigan. Natin yung battery and then yung capacitor ano. At iba pang parts na maliliit ay may sunog. Subukan natin ulit. Ayan. Yun. At ito ang voltahe 226 to 29 ano mga kaibigan. Ayan na, okay na.
kasi kanina may mga ginawa pa tayo kaya yan o. Ngayon lang natin na-resume ano. Ay nga. AVR na ito. Once tinanggal po natin sa saksak ito. Battery ang gagamitin ha. Inverter style mga kaibigan. 189. Okay. Ayan o. Ito yung part na battery ang nagpapagana sa kanya. Ayan o. Yung gitna po di dilaw ano. Ayan, low-bat. So, kailangan nang palitan din ang lead acid battery na ito mga kabalita. Okay? Sana po may matutunan tayo sa ating video na ito at huwag po natin kalimutang i-like mga kaibigan. Thank you so much po sa inyong pagtutulong.